Magandang hapon po, Ma'am Pacquiao. Ako po ay si Generous P. Bacos Jr. At ngayon po ay magre-report po ako o mag-uulat po ako sa paksa na Aralin 13 na nilalaman ng mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Kung sa Ingles pa, quote-unquote, sinasabi natin at tinatawag natin na Review of Related Literature. Kaya sisimulan natin. Sa konseptong Review of Related Literature o sa Tagalog pa, mga kaugnay na pag-aaral at literatura, mababase natin na ito ay isang sources o ito ay isang study o reference ng ating pananaliksik. Kaya, nung mga previous na mga paksa, sinasabi sa mga Aralin 11, Aralin 12, na ang pananaliksik ay may iba't ibang chapters o hakbang sa paggawa nito. Mayroong mga data analysis, mayroong mga metodolohiya, at ngayon naman ay mayroong itong kaugnay na pag-aaral at literatura. Nandito ito sa aralin ito at tinatalakay natin kasi sumasagot ito sa tanong na bakit natin ginawa ang pananaliksik na ito? Ano ang rason kung bakit ginagawa natin ito? At kung mayroon bang mga other na sources o references na ini-inspire ng isang pananaliksik na ito? Kaya yung kaugnay na pag-aaral at literatura o yung Review of Related Literature ay may tatlong hakbang o uri sa pagkuha ng impormasyon. O kung sa iba pa, yung hanguan ng impormasyon. Mayroon itong tatlo na hanguan ng impormasyon. Yung sinauna ay yung primaryang sanggunian. Yung ikalawa ay yung sekundaryang sanggunian. At yung ikatatlo ay yung electronic. Tatanungin nyo ang sarili. Kung babasihan natin ito sa mga past na paksa, anong masasabi nito? Yung primaryang sanggunian ay masasabi natin ito ay makukuha ito sa mga primary sources. Ito yung mga sources ng mga literature mo na kinukuha mo na nanggaling sa author mismo. Gaya ng diary o journal. Kaya ito rin yung mga halimbawa, mga individual o otoridad, mga grupo o organisasyon tulad ng pamilya, asosyasyon, union, fraternity, at yung mga gobyerno. Katatlo naman ay yung kinagawiang kaugalian tulad ng rehiyon at pag-aasawa, sistemang legal at ekonomiko, at iba pa. Ito yung mga primary sources o tinatawag natin na isang primaryang sanggunian. Kasi tinatawag natin ito silang primaryang sanggunian dahil makakalap o makukuha natin yung mga impormasyon sa kanila mismo. Hindi second-handed, hindi tertiary, pero nandun rin sa kanila mismo. Gaya ito sa konsepto ng diary, biography, journal, at anecdotal. At pupunta naman tayo sa ikalawa, yung sekundaryang sanggunian. Yung sekundaryang sanggunian ay, ang halimbawa noon ay parang isang autobiography, mga aklat tulad ng mga diksyonaryo, encyclopedia, taunang ulat o yearbook, almanac at atlas. Sinasabi natin itong sekundaryang sanggunian dahil kumukuha tayo ng impormasyon sa author na nagkuha rin ng impormasyon. Kaya ito ang halimbawa natin. Yung librong ito ay isang halimbawa sa sekundaryang sanggunian. Tatanungin nyo, bakit ba kaya? Kasi ito ay nagkuha ng impormasyon na hindi direct o hindi nanggaling sa mga author. Kaya kung pupunta kayo sa likod ng mga libro nyo, makita nyo ang isang references, glossaries at mga iba pa. Dahil kung wala itong references, matatawag natin na itong nagple-plagiarism na sa work ng ibang mga author. Kaya pumunta naman tayo sa mga ibang halimbawa ng sekundaryang sanggunian, gaya ng mga thesis, dissertation, mga monograph, mga manual, polyeto, manuskrito, at iba pa. Hindi katulad ng primaryang sanggunian, yung sekundaryang sanggunian ay hindi kaano accurate ng mga datos kasi hindi ito nanggaling sa primary source nito mismo. Kaya yung sekundaryang sanggunian ay nagre-record lang sa anong nangyari pero wala sila nandoon. Kaya, naitatalakay na natin yung mga dalawang uri ng hanguan ng impormasyon. Kaya pupunta naman tayo sa ikatatlo, na also known as yung electronic o yung 21st century na term ay yung isang internet. Kung malalaman nyo, yung internet ay maraming mga nilalaman ng mga documents, mga PDFs at mga Word files.
Kaya mayroon rin itong fake news at yung mga verified na news. Kaya tinatawag natin itong ikatatlo o tertiary na paraan ng pagkalap ng impormasyon para sa kaugnay na pag-aaral at literatura o yung RRL mo. Kasi hindi lahat na makuha mo na impormasyon sa internet ay totoo, accurate at plagiarism free. Kaya pupunta naman tayo doon. Yung mga iilang halimbawa ng mga electronic na sources ng impormasyon mo para sa RRL ay yung mga posts ng Facebooks, yung mga blog posts na mababasa mo sa araw-araw mong pag-scroll ng social media. Kung makikita mo, tatanungin ko kayo, maniniwala ba kayo sa bawat sa sinasabi ng mga mamamayan ng social media? Hindi kagaya ng primaryang sanggunian o sekundaryang sanggunian, yung electronic o yung internet ay hindi gaanong recommended na pagkuha ng impormasyon. Kung makita yan sa research, kung bumabasa ka ng research, yung kontento naman ay hindi gaano kumukuha ng mga impormasyon sa internet, pero yung mga libro lang, mga diksyonaryo, mga journal, anecdotal, yan lang ang kumukuha ng impormasyon doon. Kaya sasabihin ko, yung RRL ay importante sa ating research dahil iniilahad dito ang mga layunin ng pag-aaral. Kaya nandun dito yung primaryang sanggunian, mga sekundaryang sanggunian, at yung mga sources katulad ng mga internet. Inilalagay natin ito sa ating pag-aaral ng literatura o review of related literature para alam natin ang proseso ng ating pag-aaral. Alam rin natin kung saan nanggaling yung inspiration natin, alam rin natin kung saan nanggaling yung mga references natin, at yung mga inspiration ng ating mga works na ginagamit sa ating pananaliksik. Kaya gaya ng sinabi ng mga references dito, gaya ng silang Liddy ng 2005, ng Ivasco et al. Noong 2011, na ang parte ng pananaliksik ito ay pinaka-importante dahil ipinapakita ito sa mga mambabasa ang kaugnay ng piniling paksa at yung pinili ng mga literatura mo. Ito ay tumutulong sa mga mambabasa rin para makita yung problema na pinipresenta at yung suliranin na mabubuo sa pagkatapos ng pananaliksik na ito. Kaya ito ay masasabing importante na hakbang sa paggawa ng isang pananaliksik dahil makakatulong din ito sa pagplano ng proyekto at makapagbigay ng mga solusyon na hindi nakalap ng mga ibang mananaliksik pa, gaya ng mga past researchers na ginagamit mo sa review of related literatures mo, o kung isang tawag, mga kaugnay na pag-aaral ng literatura o yung KPL. Kaya yan lang po ang laman ng Aralin 13, yung mga hanguan na impormasyon at kung bakit ito importante at bakit importante yung review of related literatures. Yan lang po, salamat sa pagkikinig.